Si player 098 naman, na best friend ni Trans sa game, bukod sa cute siya at maganda, yun lang ang masasabi ko. Kulang na kulang rin kasi siya sa screen time eh. Alam mo yun na kahit isa siya sa mga main character, nagmumukha lang siyang background character. Sa pagkasawi nga niya sa Mingle Game 3, hindi ako masyadong affected dahil yun na nga, kulang siya sa screen time para tumatak siya sa akin bilang most memorable player. Sa palagay ko nga nag-exist lang ang karakter niya para kay player 120. Yun lang yung purpose niya. Wala nang iba. Si player 388 naman, may mga theory na may PTSD siya or sadyang nagsisinungaling lang siya sa pagiging ex-marine niya. Dahil iyon sa labis na takot na nadarama niya sa gitna ng bakbakan. At hindi na nga siya bumalik dala ang mga bala. Pero bumalik man siya, talo pa rin sila sa laban na yun. Kaya mas okay na hindi na siya bumalik. Pero kung ano pa man yan, hinala ko isa siya sa mga matitirang buhay na player. Ang weird lang pero kasi nakikitaan ko siya ng luck power. Basta ganun yung pakiramdam ko sa player na ito maswerte. May mga theory rin na isa raw itong VIP player. Pero sa akin ang theory na yan. Basta hindi ako naniniwala sa theory na yan na VIP player siya. Mas paniniwalaan ko pa na may PSTD siya or nagsisinungaling siya sa pagiging marine niya na hindi naman talaga. Si player 248 naman, for sure, buhay yan. Dahil kay ating soldier. Obvious naman, di ba? Gagawa yun ng way para ilabas siya sa game. Pero maisingit ko lang sa buong season 2, si player 248, gaya ni player 098, hindi ko siya masyadong ramdam. Hindi ko ramdam yung presence niya sa story. Kulang rin siya sa screen time eh. Nagmumukha rin siyang background character. Kaya wala rin masyadong impact yung character niya para sa akin. Kahit mayroon siyang anak na nangangailangan talaga ng tulong. Okay, dito naman tayo kay ating shaman naman. Si ating shaman na matara yung kilay. Siya yung player na nais kong mamatay agad. Kasi naaalala ko sa kanya yung masungit na tindera ng kantin. Ang taray talaga. Same na same pa sila ng kilay. Nakakainis. May mga vision si ating shaman kay player 456 about sa kamatayan. May mga nagsasabing foreshadowing na talaga ito sa season 3 na mamatay si 456, ang ating pinakabida sa Squid Game.
Pero, kung mamamatay man si 456 sa season 3, okay lang rin naman. Basta yung way ng pagkamatay niya ay yung katanggap-tanggap. Dahil minahal na ng marami ang karakter ni 456 at need niya ng deserve death if mamamatay siya sa season 3. Si player 125 naman, sa palagay ko mamamatay siya sa season 3. But, gagawa siya ng malabayaning pagsasakripisyo. Gagawin niya ito sa sobrang guilty niya sa pagkasawi ni player 380 na nagawa naman niyang tulungan. Pero, hindi sapat yung tulong na yun. Dahil patay pa rin si ating girl. At, ayun, dahil nga, pinangibabawan siya ng sobrang takot, hindi na talaga niya nagawang tulungan eh. Ay, brutal talaga yung pagkamatay ni player 380. Pero may kumakalat rin na theory na si 125 daw ay di umano ay isang VIP player rin. Kaya kahit mukhang nakikita natin siyang as mahinang player, ay lagi siyang nakakasurvive. Ang masasabi ko sa theory na yan ay ha. Bahala sila sa theory na yan. Diyan sila masaya eh. Pero ako, kiss ulit sa akin ang theory na yan. Sadyang naiiligtas lang siguro siya ng pagiging duwag niya in some way. Ganun. Hindi siya VIP player.